Welcome to La Union, guys. Alright, we're here. Twin Brothers Muffler Shop. Along the way lang yan, guys, dito sa Bawang. Alright guys, time check. It's 1:38. Nasa Bayambang na tayo. Ay, Bayambang. Nasa Malasiki na. Hello guys, what's up? MJ Moto TV here. Ngayon dito sa Bayambang. Moto Drift Tech. So guys, pwede na dito hanggang 400cc. Yan guys, taga Umingan pa sila sir. Paparimap din. Moto Drift. Solid. Nakahingi, dalawa. Hello, MJ Moto TV here, and I am back for another video. But before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the bell button to get notified for new videos. Let's go! What's up guys, MJ Moto TV here, and for today's video guys, pupunta tayo ng Bawang. Papagawa tayo ng full exhaust itong Yamaha X-Max. Yan. Alright, so biyahin na tayo guys, late na tayo. Kasi alas 8 yung usapan namin, nalita ko ng gising. So tara guys, tara. Alright guys, Scooter Gaming X-Max 300. Punta tayong Bawang. And ayun nga guys, medyo busy tayo today kasi pupunta tayo ng Bawang para magpagawa ng ating full exhaust. Syempre, dyan lang yan sa Twin Brothers Muffler Shop. Alright. And makikita nyo sa bandang right side ng ating screen guys, ang Facebook page ng Twin Brothers Muffler Shop. So sa mga gustong magpagawa ng full exhaust guys, quality talaga yung gawa nila dito, hindi kayo magsisisi. So ang shop nila ay located yan sa Bawang, La Union. Alright. Siyempre guys, after natin magpagawa ng full exhaust, siyempre kailangan yan ipa-remap. Ayan. So after natin magpagawa ng full exhaust sa Twin Brothers sa Bawang, tutulak naman tayo pa Bayambang. Ayan. So kung merong P2P, ang tawag naman dito ay B2B. Bawang to Bayambang. And yun na nga guys, after natin magpa full exhaust, magpaparimap tayo sa Moto Drift Tech Pangasinan. Ayan. So sila yung nagtono ng ating Yamaha R3, and nandun nga pala yung R3 natin ngayon guys, kasi itotono ulit yun ni Moto Drift Tech kasi nagpalit tayo ng spark plug tsaka high flow na air filter. Ayan. So last time kasi guys, hindi pa ako nakapagpalit ng spark plug and yung air filter, kaya ngayon itotono niya ulit. Ayan. And of course, syempre sa mga gustong magpa-remap guys, ang shop nila ay located sa Bayambang, Pangasinan. Ayan. So dito guys, makikita mo talaga na tinatyaga nung tuner, no? Si Sir Joseph yung pagtutono ng motor. Hindi lang copy-paste yung data na nilalagay niya. Sana all. So iniisa-isa niya yung mga parameters ng ECU mo guys dun sa editing software na meron siya, at i-input niya yung mga data na kailangan para maitama yung AFR. And of course, kapag remapping guys, kasama na dyan yung fuel mapping, yung ignition timing mo, mababago yan. And lahat ng yan ay gagawin para mailabas talaga yung full potential ng iyong motor. Alright. And sana maganda yung tunog ng pipe. Guys, try natin kung ilan tatakbuhin. X-Max. All stock to guys, wala pang nagalaw. As in, all stock lahat. Pwede na! So tara guys, try natin yung tatakbuhin niya kung saan. Let's go! Guys, 1:30. Di pa ako nakayuko doon guys. Wow naman.
Wag. Malakas yung wind drag. Right, welcome to La Union, guys. And so yun nga guys, hindi na tayo nagkaroon ng chance para yumuko, no? Para mag top speed test ulit kasi medyo maraming sasakyan. Maga kasi to guys, kaya unsafe talaga, kaya hindi ko na ulit inulit. Ayan, so nasa La Union na tayo guys. Next stop is Agoo, then Aringay, Kaba, and then Bawang na. Hey, hey, hey. Hindi marunong tumingin sa side mirror, kuya. Oops. Palala sa mga riders. Sa traffic stop, huwag nyo namang harangan yung pedestrian lane. Yan, para naman may tawiran yung mga tao, di ba? Kaya nga pedestrian eh, tapos dyan kayo hinto. Di totoo yan. Diba? Thank you, thank you. Dito tayo. Sir Nico. Ay, buti na lang wala pa siyang ginagawa, guys. Nice. Alright guys, dito na tayo. Buti na lang wala pang ginagawa si Sir. And ayun na nga guys, pagkarating natin, so sinimulan na agad yung ating dalang motor. So pinapalamig yung exhaust guys kasi sobrang init yan, kasi di ba hinataw-hataw ko yan. And sinimulan nga nila agad yan guys kasi marami rin nakaschedule yun. Twin Brothers Muffler Shop. Along the way lang yan guys, dito sa Bawang. Pag papunta kayo ng San Fernando, left side. So pag galing naman kayo San Fernando, right side siya. Yung stock 25. Yung stock rice. Ito yung ipapalit guys. Acura M1. Yan, poging-pogi. Carbon yan. Carbon Lodi. Sana all. Right, so check natin sana maganda yung tunog mamaya guys. So ayun nga guys, habang busy sila, busy rin ako na nag-vlog yan. So marami talaga silang ginagawa dito guys, and lahat ng mga tauhan ni Sir Nico talagang gumagalaw, no? So ayan guys, medyo osyosero ako dyan. So sa part na ito guys, ina-align naman nila Sir Nico at ng kanyang kasama yung ating elbow. So hindi lang basta-basta wini-welding yung elbow dito guys, talagang sinisipat yan. Talagang tinitignan maigi. Dapat naka-align ng mabuti para maganda yung pagkakakabit ng ating pipe, no? And isa pa sa mga napansin ko dito sa Twin Brothers mga sir ay hands-on talaga yung may-ari. So siya talaga yung nagsusukat, siya yung gumagawa, and siya rin yung nag-a-align. And makikita mo talaga kay Sir Nico na talagang meticuloso siya, no? So hindi niya minamadali para maganda talaga yung kalabasan ng pagkaka-weld ng elbow. So sa part na to guys, pinapakinis na ni Sir yung ating elbow, and after nyan, ilalagay niya na yan dun sa may machine na umiikot and i-start ng i-welding yung ating elbow. Ayan. And dito nga sa part na to guys, makikita nyo kung paano wini-welding ni Sir, no? Tinitig-weld niya yung ating elbow. So meron siyang gamit na machine. So merong nakaklo dun sa mismong elbow, and then yung machine na nakahawak dun sa elbow ay umiikot. So yan yung isang sikreto kung bakit maganda yung pagkakatahi or pagkaka-weld ng elbow. Ayan. And by the way guys, sinadya ko palang i-blur yung video kanina, no? Dun sa part na
nagtitig-weld si sir dun sa machine niya kasi syempre privacy rin nila yun kasi sikretong malupit nila yun kung bakit nila nagagawa yung ganung kagandang pagkaka-weld ng kanilang mga elbows. So pasensya na guys, hindi ko may papakita sa inyo, pero kung gusto nyo makita yung mga gawa nila, mag-visit na lang kayo dito sa shop nila, di ba? So tapos na guys yung ating fight. Ayan, kaya kami na sanchez na lang. Pangalan ni sir, baka mag-gusto kayo batiin. Wala na babatiin, walang love life siguro to si sir. Sakali, ayan. Testing natin guys. Unflex. So ayun nga guys, napakinggan nyo, hindi naman siya ganun ka-ingay, no? So sakto lang din yan guys kasi yung may-ari niyan hindi naman mahilig talaga sa maingay. So gusto niya lang na mabago yung tunog ng motor niya kaya nagpa-full exhaust. Guys, tapos na tayo. Kahit na tayo service. So ayan. So may motor na ginagawa dito guys. Delete. Delete. Sir, baka may gusto kayo batiin. Ang pangalan niyo sir? Justin po. Justin, taga-Santa. Locos. Ay, Locos ba? Tawag ko dito. Hindi daw nagkaka-compare mo talaga. Ay, kasi maganda talaga dito. Nakilala ko si sir. Nagpapakat-delete sir. Ano na ulit? Justin, yan. So, baka may gusto kayo batiin sir. Sa mga tropa ko, Ilocos. Mga tropang Ilocos guys. Dito na, Justin. So ayan, no, shoutout kay Sir Justin, nice to meet you sir, and shoutout rin sa mga tropa niya dyan sa Ilocos. Sana ma-meet ko rin kayo someday. And ayan guys, no, from Ilocos pa si sir, isang testament yan kung gaano kagaling at gaano kaganda yung gawa nila dito sa Twin Brothers Muffler Shop. Yan. Kapag magpapawide kayo guys, dito na kayo sa Twin Brothers. Ito yung may-ari si Sir Nico. Pag gusto nyo magpa-muffler, dito pa. Malaki discount. Alright. Hey guys, punta tayong Bayambang. Magpaparimak pa tayo. Okay guys, tapos na. So sound check natin. Napakaangat. Din nga, salamat pala sa mga mate sir ko dyan sa La Union. Nice to see you again guys. Kita nyo naman guys, basta bumbero, garantisadong pogi yan. Sir? Ay, sige. O nga pala, nakalimutan. Takot ako guys. Malaki. Huwag kayo iiyak. Alright guys, time check. It's 1:38. Nasa Bayambang na tayo. Ay, Bayambang. Nasa Malasiki na. Ay, tanga mo! Ha? Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. So kakatapos natin kumain guys sa Malasiki. Push na tayo papunta ng Bayambang. Alright. Sheesh. Kita nyo naman guys, naka-pipe na yan. Yeah, boy. Pero medyo humina siya guys kasi kailangan talaga itono. So mas maganda yung takbo niya kanina. But anyways, papatune naman natin kaya walang problema. So mamaya ulit guys, pakita ko sa inyo kung ano yung gagawin dito sa motor natin. Alright, let's go! Alright guys, malapit na tayo sa Moto Drift Deck Pangasinan. Yan, dito tayo sa Bayambang guys. Lagpas lang ng City Hardware guys yung pwesto nila. So dati kasi nasa bayan sila, pero marami kasing nagagalit kasi maingay daw. Di totoo yan. Pero totoo naman guys, kasi maingay talaga pag nag-tune sila. Yan, katabi lang ng City Hardware. Banda dito lang.
nakita nyo na tong malaking ano na to, parang bodega. Ano ba yan? Agri-complex. Dito na yan guys. So dito na tayo guys. Alright, we're here. Guys, no, so alas 2 na nung nakarating tayo dito sa Moto Drift Tech, and pagdating natin guys, wala pa si Sir Joseph yung magtutunan ng motor natin, so antayin lang natin guys. Guys, no, tune na ni Sir Joseph yung ating R3. So next, nasasalang dyan is yung X-Max mamaya. So nakakatawa lang kanina guys, kasi tinatanggal ni Sir Joseph yung backfire. Nag-a-adjust siya sa, I think, sa fuel. So nakalimutan ko kasi sabihin na naka-activate yung close throttle na backfire, kaya hindi mawawala talaga yun. So yun lang guys, share ko lang. So yan pala si Sir Joseph, yung tuner ng Moto Drift Tech. Sila rin pala yung may-ari, and yung kanina guys si Sir Joshua. Yan, magkapatid sila. Sila yung nagpapatakbo ng Moto Drift Tech Pangasinan. Alright. So ngayon guys, pag-usapan naman natin, ano ba ang ECU remapping? Guys, marahil kagaya ko nung hindi pa ako nakakapagpa-remap, ito rin siguro yung mga tanong na naglalaro sa isip mo. Ano ba ang remap? Ano ang benefit ng remap? Kapag nag-slip on or full exhaust ba, kailangan ng remap? Bakit mahalaga na tama ang AFR ng motor mo? Bakit hindi dapat mag-copy-paste ng data sa remap? At panghuli, bakit kailangan ng dyno sa tuning? So yan guys ay sasagutin ni Sir Joseph, ang ating tuner from Moto Drift Tech Pangasinan. Ano ang remap? Remap ay, sa madaling sabi, ay re-reprogram natin yung ECU. Ito yung ECU. Siya yung napokontrol ng mga sensor ng ating mga motor. Siya yung nagbibigay ng command sa mga sensor natin. Sa madaling sabi, ang remap ay re-reprogram. Ano ang benefit ng remap? Ang pinaka-benefit talaga ng remap ay para may tama natin yung AFR correction. Once na natama natin ang AFR correction, nandun na rin yung additional speed na may dadagdag sa motor. Slip on or full exhaust, kailangan ba ng remap? Yes, kailangan ng remap. Lalo na sa mga Honda, sa mga naka-Fit, ABB, mga ganyan na unit. Kailangan ng remap kapag full exhaust na. Kasi nangyayari, nagkakaroon ng overheat tayo, nakukulangan tayo ng gas. Sa NMAX naman kapag nagpalit ng pipe, sa mga nare-remap namin dito, ang nangyayari kapag sa mga rektahan na naglulunod naman siya, balik ka naman sa Yamaha, naglulunod naman ang dito niya. Ano ang AFR correction? Ang AFR correction, ito, gumagamit naman. Ito ang pinaka-importante sa lahat, ang AFR meter. Kahit ang sensor niya. Dito kami nagbabase sa mga AFR, sa mga lumalabas ng baligan. May mga tinatarget tayong baligan sa idle, sa cruising at saka sa wide open throttle, may tinatarget tayong baligan. Sa mga magpaparemap pala, kailangan natin ng bank adapter para maitono natin ang inyong mga motor. At kapag wala ito, hindi kami nagtotono. Kaya shoutout pala kay Boss Alex. Yan, sa nagre-welding ng ating pag-asphalt. Bakit hindi nagka-copy paste na tumigta sa pag-remap?
Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pwede naman copy paste. Pwede naman copy paste. Pwede naman copy paste. Pwede na! Kapag madaming customer, madaming customer, madaming customer, madaming customer. Para mabilis gawain. Hindi, joke lang. Hindi pwede kasi iba-ibang motor, iba-ibang EFR. Nakatry kami dito ng same setup ng engine, pipe, ganyan, same sila. Pero yung mileage kasi hindi nagkakapareho. Kaya ang mangyayari nun, yung EFR nag-iiba-iba pa rin. Kaya ginagawa namin, kada motor, iba-ibang EFR, iba-ibang map ang ginagawa namin. Kumbaga, sa lahat na nagpa-remap, meron kayong file na nandito sa amin kung kailan kayo nagpa-remap para mainit natin agad. Bakit kailangan ng dyno sa pag-ano? Actually, sa strict tune at saka sa dyno tune, ang strict tune kasi, mas accurate talaga ang strict tune. Yun nga lang, unsafe siya. Kailangan ng dyno para at least yung magtotono, safe pa rin, mabigay natin yung full throttle, makuha natin yung sagad na RPM. Sa daan kasi, kapag gusto natin habulin yung pinakamataas na RPM, hindi natin magagawa kasi minsan limited lang yung daan, may dinadaanan natin, may mga minsan, may mga tumatawid. Kaya unsafe talaga siya. Kailangan na sa amin, yun, shoutout sa 3X15 pala. Shoutout, 3X15. Ang dyno, yan. Oh my God! Wow! Road actual yan. Kumbaga, kung ano yung EFR namin dito, yun din yung EFR sa daan. Dito mas napapayuntin na namin. Ang galing! Ang galing! Hello guys, what's up? MJ Moto TV here, and ngayon nandito tayo sa Bayambang. Gusto magpa-tune pala guys, nandito si Moto Drift Tech sa Bayambang. Yan. And guys, dito yung yung pwesto niya. Dito malapit na to sa papunta to ng Kamiling guys. Tapos ito naman yung papuntang bayan. So kung gusto yung remap ng mga motor nyo, madali lang makikita to guys. Ang pinakatatandaan nyo lang, itong malaking I think rice mill ito. Yan. Yung kulay red na yan, yung malaking yan. After nyan, ito makikita nyo to. Yan. So kapag papunta kayo ng Kamiling guys, from Bayambang, nasa left side siya. Ayan. So, kung galing naman kayo ng Kamiling, paharap sa Bayambang, nasa right side. Yan. Ayan guys, Moto Drift Tech. Moto Drift Tech. So guys, pwede na dito hanggang 400cc. Uy, sana all! Ayan guys, dapat pag paparimap pala kayo dito guys, makapal yung gulong nyo guys kasi talagang kumakain din ng goma yung dyno. And sa part ng na ito guys, tinutunan na ni Sir Joseph yung ating RT kasi nagpalit nga tayo ng high flow air filter and iridium spark plugs, kaya dapat talaga ito ulit para may tama yung AFR, and ganoon din para mailabas na yung full potential ng ating motor. Alright.
kailangan mo na malaki. Ay, kailangan kasi yung buwan para makaman. Pero pag sobrang yaman naman, Campus na kahit ang bansa sa mga ituan. Alright guys, tayo na lang. Pili tayo dito guys. And sa part naman na ito guys, tinutunan naman ni Sir Joseph yung dala natin na Yamaha X-Max. Yan. So nagpa full exhaust tayo sa bawang, kaya sinabay na yung pagpapa-tune, okay, para may tama yung kanyang AFR. Yan. And shoutout sa team Bakbakeros. Alright, kailan kayo babalik dito guys? And ayun din, shoutout sa Twin Brothers Muffler Shop. So dinagit ko dito yung isang sticker nyo Sir Nico para kung merong gusto magpagawa, makita nila dito guys. Alright. So ayun guys, tapos na yung ating Yamaha R3 at yung X-Max. Kaya uwian na guys dahil iatid ko pa yung X-Max dun sa may-ari guys. Yan. So dumating tayo dito ng alas 2 guys, and time check alas 6 na. So ganyan katagal mag-remap ng motor. Dalawang motor lang yun guys, pero inabot ng 4 na oras. Ayan, solid diba? So yun nga guys, shoutout ulit kina Sir Joseph and kina Sir Joshua and sa buong team ng Moto Drift Tech Pangasinan. Ayan, maraming salamat sa pag-tune ng ating mga motor. Ayan, so kita-kits ulit sa susunod mga sirs. And shoutout na rin pala dyan sa dalawang kasama natin from Urdaneta sila guys. Estudyante rin yan sa Urdaneta City University. Shoutout sa inyo, alright. Guys, uwian na. Bahala na kung hanggang kailan aabot ang ating battery. And finally guys, pauwi na tayo. Maraming salamat sa lahat ng nanood sa aking video and sa lahat ng aking followers na patuloy na sumusuporta, and sa mga bagong followers natin na na-meet sa Bawang and ganoon din dito sa Bayambang. Maraming salamat sa inyong suporta. Ayan, and hanggang dito na lang guys. Again, this is MJ Moto TV. Ride safe.